Ngayon mga kapatid, sa ating paghahanda sa pangalawang linggo ng Adbyento, tayo po kung may Bible ay buksan ang ating mga Biblia at kung wala man, ilagay ang ating mga kamay sa ating tapat ng ating puso. Ang ating pagninilayan sa araw na ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 3, verse 1 to 6. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato, ang gobernador ng Judea, at Herodes ang tetrapka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ito mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon sa araw na ito. Amin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Today, as we profess our love to God and to His goodness, mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay as we proclaim the goodness of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Oh, we love you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life, And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. you have led me through the fire. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. Because all my life, oh Lord, you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
is running after With my life laid down, With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. with all my life, oh Lord, you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa ating lahat nandito ngayon at ganun din sa mga nasa live, na laging nagsishare at nanonood sa live na gawain ni El Shaddai dito sa Doha, Qatar. Magandang araw po sa inyong lahat. At tayo ngayon mga kapatid ay nasa pangalawang linggo na, sabi ko nga kanina, sa paghanda sa pagdating ni Jesus. At excited na ang lahat, sa Pasko at sa Christmas party. Amen po ba? Next week na. Amen. Last week po ay nagkaroling ang service at ang preachers. At medyo maraming naging emotional. Nandito ako sa likod. At hindi ko alam kung naging emotional dahil sa kanta or sa boses ng kanta. Praise the Lord. Joke lang. Hindi, talaga namang nagiging emotional tayo pag nakarinig tayo ng mga pamaskong awit. Lalo na sa panahon nga ng Pasko at wala tayo sa Pilipinas. Ngunit mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Andito ang pamilya ni El Shaddai. Kasama natin sa Pasko. Amen. Ngayon po, pwede na tayong maupo at sana ay makinig, Nabinyagan na ba ang lahat ng andito? Oo. Sino ang hindi nabinyagan ng tasang kamay? Oy, nakikinig. Sabi nga sa utos ng Diyos, sa paghandaan natin, sa pangalawang ito ng Adbyento, sabi niya, ayon kay San Juan, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo'y patawarin ng Diyos. Si Saint John the Baptist, mga kapatid, ay nauna kay Kristo sa pagpahayag ng salita ng Diyos dahil siya ang boses sa ilang ayon kay Isaías na nauna. At pinag-usapan namin ng mga kapatiran, bakit walang himala si San Juan na ginawa? Bakit wala siyang masyadong ginawang maganda? Ang kanya lang ay nangaral siya at nagbautismo. Tinanong ko ito sa mga kapatiran. At sa akin ding na saliksik, ang papamahayag ni Juan ay para lang paghahanda sa Panginoon. But the power
of preaching of Saint John, andun ang Espiritu ng Diyos. Kaya marami ang nakikinig sa Kanya. At bakit walang himala? Dahil darating si Kristo. Si Kristo ang magbibigay ng himala sa atin. Kaya ang Diyos, kahit nagagalit na siya, sabi nga natin, naging suwail, sorry po, hindi nagagalit ang Diyos, ang kanyang bayang Israel ay naging suwail at makasalanan. Ngunit ang Diyos ay pinadala ang kanyang mahal na anak at pinauna niya si San Juan para ihanda ang kanyang pagdating. Amen. Mga kapatid, ang mga Hudiyo o ang mga Israelita ay tunay na bayang pinili ng Diyos. Hanggang ngayon, makikita ninyo, minilusob na sila ng napakarami, pero ngayon ang ginagawa nila, sila ang nanlulusob. Sila ang gigera sa iba't ibang bansa. At sinasamahan talaga sila ng Diyos, mga kapatid. Sila ay hanggang ngayon nakasurvive. Ngunit, marami pa sa kanila ang hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin sa darating na Mesiyas, ang magliligtas sa bansang Israel. Hindi nila hanggang ngayon tinatanggap na ang Mesiyas ay si Jesus Christ, mga kapatid. We are blessed, nung bago mag-pandemic, ay nakapunta kami ng Israel. At nakita ko personal ang bansa nila ay isang magandang bansa, isang maunlad na bansa, and despite sa mga pilgrimage site, mga simbahan, mga artifacts na mga andoon, ang mga Hudiyo, mga kapatid, ay makikita mo, kahit na naglalakad sa kalsada, may Armalite, makikita mo yun pag andun ka, kahit nakasibilyan, ang mga bata nilang mga babae ay may dadalang Armalite, mga sundalo, ang liliit. Pero makita mo sila ay masyadong relihiyoso. Sabi nga, ang lumang tipan, ang tawag nila ay Tura, ay siyang kanilang pinaniniwalaang salita ng Diyos. At ang Mosaic Law, ang kautusan ni Moises, ay merong 10 Commandments, pero ito ay binbreakdown at inalaw ng Diyos, nagkaroon sila ng 613 laws, mga commandments nila. Sa lahat yon ng bagay na ginagawa, maging yung paghugas ng pinggan at plato andun sa kanilang commandment. Ganon sila ka-detail, mga kapatid. Ang tawag nila doon ay mitzvah, ang tawag nila sa commandment. At meron silang 3 prayer time din, umaga, hapon, saka gabi. At ang kanilang pananalangin ay through chanting or singing. Ang katulad sa atin, tayo ay tinuruan din ni Brother Mike, may magsalmo tayo, nagsasalmo pa ba kayo? Sure, 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi. Yun ang turo sa atin ni Brother Mike. At sa paglilibot ko doon, mga kapatid, nakikita ko ang mga kabataang mga Israelita, pag panahon ng kanilang prayer, nagtatago sila sa likod ng mga puno o doon sa building at nanalangin sila, gumaganyan sila doon, nagcha-chanting sa kanilang prayer. Napansin ko yon. Ewan ko sa mga kasama ko, dati ko nakita nila yon. Andun sila, nakita ko. At wala silang pakialam sa paikot, basta mananalangin sila. Nag-chant sila. At doon nakita natin ang kanilang dedication at napaka-religious nila, mga kapatid. Pero hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila sa kanilang Mesiyas. Ang mga Hudiyo, mga kapatid, ay napakaraming batas. At alam na alam ito ng mga tao sa Israel, ang kanilang batas. Ngunit tayo, mga kapatid, tayo, 10 Commandments lang nga, hindi pa nga siguro memorize, sa Katoliko. Tama ba? Aray ba? Tayo ay laging nasa simbahan, pero 7 sacraments, alam ba natin kung ano-ano mga yon? Ganun tayo, Sila ay ganun ka-dedicated. Tayo naman, ganun tayo kaluwag sa ating simbahan, mga kapatid.
Samantalang sa aking pagsasaliksik, mga kapatid, habang nag-aaral ng salita ng Diyos, nalalaman ko, ang dami nating batas bilang Katoliko. Napakamahirap maging Katoliko, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na Catechism of the Catholic Church, ating guide sa ating pananampalataya. Meron ding canon law. Yung canon law, yung pag-establish ng mga government ng ating simbahan. Meron ding Lumen Gentium or the Light of the Nation. Ito ay dogmatic constitution of the church. Meron ding Dei Verbum o dogmatic constitution of the divine revelation. At marami pang mga episkopal at mga letters ang Vatican na ipinatupad sa mga simbahan, mga kapatid. Ngunit marami sa atin, hindi natin, ngayon lang siguro natin narinig ang mga yon sa iba sa atin. Kaya akala natin napakadali ang maging Katoliko, mga kapatid. At marami nga, lagi ko itong sinasabi, pag merong ibang sekta na mag-explain ng kanilang doktrina, basahan ka ng Biblia, ang sabihin lang natin, oo nga, ang sagot, oo nga, tama nga, parang ganun lang yung sagot. Hindi alam, hindi kayang independ ang pananampalataya dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya, mga kapatid, ating kunting pagnilayan at ating linangin ang ating katuruan sa simbahan. Sabi nga sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, dahil sa pagmamahal sa atin ng simbahan, binigyan tayo ng 5 simpleng, ang tawag dito ay 5 precepts of the church. Yung mga katekisista siguro alam ito. Dahil nababasa ito sa Catechism of the Church. Ito ang minimum requirement in the spirit of prayer and moral effort in the growth of love of God and neighbor. Ito ang una, mga kapatid, ang precepts o katuruan ng ating simbahan. Ang una, you shall attend Mass on Sundays and holidays of obligation and rest for servile labor. Yun po ang una. Nakapagsimba naman ba kayo every week, mga kapatid? Pag hindi, napakasimple nito. Ito lang naman ang katuruan. Sa Qatar, mga kapatid, meron tayong anticipated Mass ng Thursday, anticipated Mass ng Friday, anticipated Mass ng Saturday, at regular Mass ng Sunday. Pero marami pa rin ang nakakamiss ng pagsisimba. Bakit? Dahil hindi alam na ang hindi pagsimba ng Sunday is a mortal sin. Pangalawa, mga kapatid, you shall confess your sins at least once a year. Ilang taon na ba tayong hindi nakapagkumpisal? Pero natutuwa ako, mga kapatid, sa ating mga kapatiran dito sa El Shaddai, nakikita ko nagkukumpisal, nakita ko talaga nagsisimba din. Pero yung mga hindi lang, sana tamaan kayo at kayo ay magsimba na. Amen? Palakpakan ng Panginoon. At sabi sa precepts of the church, once a year lang ang pagkukumpisal. Pero tayo ay, kahit ang santo, mga kapatid, 7 beses nagkakasala sa isang araw, sabi ng nakasulat sa study. Kung tayong hindi santo, kung ang santo ay 7 beses nagkakasala sa isang araw, paano pa kataya tayo na ordinaryong tao? Kaya, it's a recommendation to go always in the confession, mga kapatid. Isang beses sa isang buwan, or every 2 weeks, or pag nagkaroon ka ng mortal sin. Mortal sin, ando naman yun sa 10 Commandments, sa maraming listahan, hindi ko na-explain dito, kahit kulang tayo sa oras. Number 3, you shall receive the sacrament of Eucharist at least during the Easter season. Hindi naman required na every week na pagsimba natin, dapat tayo ay mag-receive ng Eucharist. Pero tayo bilang paggalang natin kay Kristo, tuwing tinataas siya doon sa misa, dapat ay tanggapin natin siya. Amen?
Ngunit may bilin dito, pag may mortal sin ka, huwag kang tatanggap ng Eucharistia dahil ito ay magdudulot ng kapahamakan, mga kapatid. Number 4, you shall observe the days of fasting and abstinence established by the church. Mayroong observance of fasting and abstinence. Ito ay nakasulat sa canon law, sa ating mga episcopal letter ng ating simbahan, at marami sa ating mga Katoliko ang hindi sumusunod in observance the days of fasting and abstinence. Isang simpleng bagay lang dito, mga kapatid, Isang simpleng halimbawa ko lang sa inyo. Pero kung hindi nyo alam, okay lang. Sa Canon Law 1251, a call for abstinence from eating meat on all Fridays of the year. Lahat ng Friday ng taon, bawal tayo, may abstinence tayo sa pagkain ng karne. Bakit? Ito ay recognition of Friday as a day of crucifixion and lifting of the meat of Jesus Christ sa cross, mga kapatid. Kaya ito, tingnan nyo to, malaking biyaya sa atin to pag nasunod natin, mga kapatid. Kaya, pag naniwala tayo sa precepts of our church, napakadaling sundin ito, Next, number 5 is, you shall help to provide for the needs of the church. Ito, tingin ko madali ito sa mga anak ni El Shaddai. Masyadong, maluwag ang kamay at ang bulsa ng mga anak ni El Shaddai. Amen? Laging tumutulong sa simbahan. Ngayon naman, sasabihin nyo sa akin, dami kong binanggit, Canon Law, Lumen Gentium, may Verbo Dei, may Catechism of the Church. Napakasimple naman pala ito, Brother Ray, 5 lang ang dapat sundin. 5 minimum, pwede na pala, Pero ang dami-daming mga laws ng simbahan. Ngunit, nakasunod ba tayo sa 5 iyon? Pag nilaya natin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tayo ngayon, tayo dito sa Doha, Qatar, ay sama-sama lagi dito sa gawain ni El Shaddai. Ginagawa natin ang ating commitment to be here in the presence of El Shaddai at kasama tayong lahat. Tayo ay binigyan ng pagkakataon para pag-aralan, para linangin ang salita ng Diyos, para malaman ang mga doktrina ng ating simbahan, para ipanalangin ang bawat isa, at para tayo ay magkaroon ng fellowship with God and with our fellow men. Amen? Kaya ngayon muna tayo, mga kapatid, at sama-sama tayo sa kasama natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa iyo, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa iyo, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. God is good.
Ulit, mayroon pa akong naririnig. God is good. All the time. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay, upo muna tayo ulit. Praise the Lord. Nasa topic na tayo ngayon. Introduction pa lang yun. Mga kapatid, ang ating topic ay nakasulat doon sa San Juan, ano? Sabi niya, sabi ni Saint John, tayo ay pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo. Amen? Kaya, ang ating topic ngayon mga kapatid sa araw na ito ay true reconciliation with God. Ang reconciliation mga kapatid is part of the 7 sacraments. Ano? Ang sacrament of reconciliation. Pwede din itong tatawaging sacrament of confession, sacrament of penance. At part ito mga kapatid ng sacrament of healing, mga kapatid. Ito ang tunay na adhikain ng sakramentong ito. Tayo ay magkaroon ng healing. Reconciliation is healing, mga kapatid. At para tayo magkaroon ng true reconciliation to God, dapat tayong mangumpisal ng regularly. Sabi nga doon kanina sa precepts of the Catholic Church, yearly. Pero sabi ko nga, para sa ating kabanalan, tayo ay magkaroon ng at least monthly na pangumpisal. At under sa confession, mga kapatid, merong tinatawag na act of penitent. Ang una dito, andun sa CCC natin, ano, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1451 to 1454, ang first na act of penitent is contrition. Ang contrition, mga kapatid, is to face God and in humility in front of God, sa harap ng pari ay mangumpisal tayo ng aking mga kasalanan. At magkaroon tayo ng sorrow of the soul and detestation for the sin committed, together with the resolution not to sin again. Sa ating pagsimba, mga kapatid, ewan ko kung napapansin ninyo ito, merong tinatawag na sabi ng pare, let us confess our sins. Ano? Ang prayer doon, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned through my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Tapos doon is, through my fault, through my most grievous fault. Paghingi ng kapatawaran, mga kapatid, ay hindi sasabihin mo na nagkasala ako dahil isinama ako ni ganito, ng kaibigan ko. Nagkasala ako dahil yung asawa ko kasi. No? Nagkasala ako dahil yung kaibigan ko, dinala ako sa ganito. Walang ganon. Pag ikaw ay nagkasala, dapat aminin mo, through my most grievous fault, mga kapatid. Yun ang tunay na contrition. At pangalawa, mga kapatid, kailangan nating the actual confession of sins, mga kapatid. Ang confession of sins is the declaration, disclosure ng ating kasalanan. At ito ay ginagawa natin sa harap ng pare. Pangatlo is the satisfaction. Ito ay pagkatapos nating kumpisal ang ating kasalanan, ating tuparin ang penance, na ipapataw ng pare sa atin. Matapos ito ay kailangan natin ng reparation of damage.
manghingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa natin ng kasalanan. At bayaran natin ang dapat bayaran. Amen? Naintindihan ba ang satisfaction? Okay? At yun po mga kapatid, yan ang tinatawag na acts of penitence. Una, contrition. Pangalawa, confession of sins. And 3 is satisfaction. Praise the Lord. Tapos na yung tatlo. God is good. All the time. Parang pag pinag-usapan talaga yung kautusan ng simbahan, parang alam na namin 'yan, brother. Alam. Pero mga kapatid, sa mga nagkukumpisal sa inyo, madalas magkumpisal, napansin niyo ba? Meron tayong mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa. Habitual sin ang tawag. Bakit kaya, mga kapatid? Natanong niyo na ba sa pare yun? Bakit, Father, bakit kinumpisal ko na to noong isang buwan, ikukumpisal ko na naman ngayon sa'yo? Natanong niyo ba yung pare? Hindi, nahiya kayo, no? Buti nga dito, ang dami nating pare, Mga siyam ba sila? Kung isa lang siguro yung pare sa katulad sa probinsya, sa bayan natin, mahiya tayong pumunta. Father, nung nakaraan, ganito ako. Father, pangalawa ko na naman ganito. Pwede mong bilangin, every kumpisal mo, yun pa rin at yun ang kasalanang ating kinukonfess, mga kapatid. Hindi ba? Ako talaga nagtataka ako noon, mga kapatid. At sigurado ako magtataka rin kayo, bakit ganon, paulit-ulit natin ginagawa ang mga kasalanan. Meron pala tayong kulang na ginagawa, mga kapatid. Ito ang tinatawag na renunciation of sins natin. Renunciation. Renunciation is the formal rejection of something, typically a belief, claim, of course of action. Pagkatapos nating mangumpisal, kailangan nating i-renounce ang kasalanang ito. At maraming renunciation, mga kapatid, na dapat gawin. Actually, noong nagbakasyon ako noong 2021, meron doong merong tawag dito, may 10 days na andun ka sa hotel, mga kapatid. Quarantine, nagstay sa hotel. At sa pagstay ko sa hotel, nung pauwi ako ng Pilipinas, nanonood ako sa YouTube. Wala ka namang magawa nakakakuan sa hotel, di ba? Ikot ka doon sa loob. Nanonood ako ng YouTube. Yung gano. At okay lang, napaunod ko si Father Jose Siquia at nagtuturo sila tungkol sa exorcism. At isa sa topic na nagkaroon ako ng tawag dito, ng attention, I quote my attention, mga kapatid, is yung renunciation. At ito, mga kapatid, dinala ko nga ito, andito, marami na akong binigyan. Andito sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers ni Father Jose Francisco Siquia. Nandito yung mga dapat nating gawin to renounce ang mga dapat nating i-renounce. Sa prayer ni Father, ang mga i-renounce natin, mga kapatid, alam nyo kung ano? Dapat i-renounce ito dahil kahit anong gawin mo, ang door, ang pintuan ng demonyo sa buhay mo ay bukas. Kaya dapat nating isara ito. Dahil sa mga kasalanan natin, occultism, sa paniniwala sa mga kung ano-anong hindi nakakalugod sa Diyos, merong pintuang bukas sa atin. And this window, mga kapatid, ito ay connection natin sa demonyo. Kaya ang demonyo ay madaling kausapin ka, gawin mo ulit ito, gawin mo ulit ito. Paulit-ulit ang kasalanan. Kaya magtataka tayo, bakit ganon? But through renunciation, mga kapatid, ng ating kasalanan, makikita nyo ang pagbabago paunti-unti sa ating buhay. Kaya dito, mga kapatid, merong consecration prayers for the church, prayer for renounce occult and non-Catholic beliefs and practices. Merong prayer to break
seals and consecration. Hindi natin alam na tayo pala ay na-consecrate nung bata pa tayo, lalo sa Pilipinas. Inalay tayo sa engkanto dahil nagkasakit. Inalay tayo sa meron pang ang binenta di ba? Narinig 'yon, binenta si ganito ng piso para daw para gumaling kasi nga pinaglaruan ng engkanto, which is against 'yun sa pananampalataya natin mga kapatid. At hindi natin alam yung demonyo ay nagkaroon ng seal. Pag tinatakan ka ng demonyo, hindi kanya bibitawan, hindi kanya babalikan at babalikan kanya palagi mga kapatid. Kaya, merong prayer of breaking the seals and consecration dito. At meron din yung breaking to break curses and seals. Meron tayong, napapansin nyo minsan, madalas ito sa mga Pilipino yung sumasakit ang tiyan. Nausog. Dapat lawayan. Praise the Lord. Bakit nagkaroon ng usog? Dahil ito ay curse, mga kapatid. Ito ay sumpa. At para ma-break ang sumpa na to ay hindi dapat lawayan. Praise the Lord. Ito, pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, bumili kayo ng book na ito. At yung may mga meron ito na hindi ginagamit, ipahiram nyo sa gustong magbasa sa mga nabigyan ko na. Amen? Meron pang breaking of the holy ties. Ewan ko kung ngayon nyo lang narinig, breaking of the holy ties. Anong holy ties, mga kapatid? Ang unholy ties ay connection natin sa mga karelasyon natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang karelasyon natin, this is sex outside marriage karamihan. Yun ang unholy ties. At sabi sa pag-aaral, sa nakasulat sa pag-aaral ng mga pari, unholy ties, mga kapatid, kung ano ang kasalanan ng partner mo dati, makakahati ka sa kanyang kasalanan. Kaya hindi nyo naramdaman na nakakabitiw kayo, lalo na sa pornography, mga kapatid. Ang hirap bitawan ng pornografiya. Sa totoo lang, napakahirap. At hindi nyo alam, meron pala kayong connection doon. Kahit na anong kumpisal ng kumpisal, na lahat na nagawa mo na dito, na renounce mo na ang kasalanan mo, meron ka pa rin, tinatawag ka pa rin ng sin ng laman dahil dito. Meron din, mga kapatid, yung mga nakakakita ng engkanto, nakakita ng duwende, nakakita ng kwan. Totoo yun, nakakita sila. Ang tawag doon ay bukas ang third eye. Yun ang mga yun. Ang mga taong ganun, bukas ang third eye. Ibig sabihin, bukas ang preternatural world nila. Bukas sila doon, paunti-unti. At pag na-develop yun, mga kapatid, ang pinakahuling mangyayari ay demonic possession ang mangyayari sa iyo. Kaya dapat yun ay i-close natin iyon ayon sa ating simbahan. Marami tayong dapat na pag-aralan. At ito, mga kapatid, ang isinishare ko sa inyo sa araw na ito. Ito ay ang mga bagay para magawa natin. Makaka-break natin yung paulit-ulit at habitual na mga kasalanan. True renouncement. Ito sa lahat ng mga gawa ng demonyo, mga kapatid. At this is recommended na gawin natin after ng ating confession. At ito ay gawin natin sa harap ng Blessed Sacrament. Sa Adoration Chapel natin gagawin. Kung tayo sa Pilipinas o wala, pwede sa altar o sa loob ng simbahan pwedeng gawin ito. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Tapos na. Praise the Lord. Tayo ay magsitayo ng mga kapatid. My prayer is what I shared today ay makapag-open sa atin, in another direction, mga kapatid. Malalaman natin ang dahilan kung bakit ang ating mga kasalanan ay ganito. Hindi natin maiwanan.
malaman natin na ang ating mga kasalanan ay pabalik-balik. We need to break, we need to cut the ties sa demonyo, mga kapatid. At ngayon, sa ating pag-break ito, pag ating ikat ang lahat ng ito, tayo ay humingi ngayon ng patawad sa Panginoon, mga kapatid. Sa ating paghihingi ng kapatawaran at sa ating pagpunta sa confession, mga kapatid, we strive that the true reconciliation with God, ang ating paglapit sa Panginoon, maranasan natin ang tunay na liberation, mga kapatid. Ang tunay na tayo ay nawala sa kapit ng kasalanan, especially. Tayo ay makalapit ng gusto, makalapit sa Diyos para tayo ay makakausap natin ang Diyos, makahingi tayo ng tawad sa Kanya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay as a sign of total surrender to God. Hingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Huwag mahiya. Huwag kayong mahiya sa Kanya. Itakwil natin ang mga paniniwalang nagbigay sa atin ng hadlang para marinig natin ang nais niya sa atin at sa ating buhay. At sabihin natin ngayon, Panginoong Jesus, patawad po sa aking mga kasalanan. Labis kong pinagsisihan ang aking mga kasalanan. At nangangako akong gagawin ang lahat na nararapat para ma-achieve ko ang true reconciliation sa iyo. I'm sorry, Lord, sa lahat. Ipikit natin ating mga mata, mga kapatid, habang nanghingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Damin natin ang Kanyang pag-ibig. Damin natin ang Kanyang kapatawaran sa atin. Salamat, Panginoon, sa
araw na ito, nabigyan mo kami ng pagkakataon, mabuksan ang aming puso, magbuksan ang aming isip para sa paghingi ng kapatawaran sa iyo. At alam namin, Lord, Ikaw ay Diyos na mapagmahal. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. At Ikaw ay Diyos na hindi nagagalit sa amin. Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw na ito at sa aming pagbabalik loob, Panginoon. Kami ay tulot mo na masarahan namin ang lahat ng pintuan ng kaaway sa aming buhay. Masarahan namin ang mga gawa ng kaaway na nagpapabalik-balik sa aming mga kasalanan. Masarahan namin ang hadlang, ang mga bagay na humahadlang sa biyaya mo na laging nakalaan para sa amin. Kaya Lord, marami pong salamat at Kristo sa araw na ito. Kami ay naniniwalang kasama ka namin dahil Ikaw, O Kristo, Ikaw, Kristo lamang, ang aming kaagapay sa araw-araw. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa, pangamba, tinatawagan ka, sana'y mawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo.
Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Si Kristo lamang, mga kapatid, ang dapat nating asahan. Ano? Lalo na pagkaharap natin ang mga kaaway sa ating buhay, ang kaaway na hindi natin nakikita. Dahil sa pangalan ni Jesus, lahat sila ay tatakbo. Amen? At ngayon, itaas natin ang ating mga wallet, ang ating mga bag, ang lahat ng ating mga daladalahan, mga kapatid. At ating ipanalangin sa Panginoon. Amen. Panginoon, sa araw na ito ay tinataas ko ang mga prayer request, mga sa loobin at mga gustong makabta ng mga kapatirang andito ngayon. Lord, we pray para sa kanilang mga kailangan, mga kakulangan, Panginoon, na ikaw ang magpupuno, Lord God. Tinaas namin ang mga problema namin sa iyo, Panginoon. Tinaas namin sa iyo ang aming mga tinatagong problema, tinatagong kasalanan, at tinataas namin sa iyo sa araw na ito. Ang lahat ng samot dalangin at ang lahat ng ito, mga kapatid, na nakasulat sa prayer request ay upong tugunin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At magbigay ka ng himala, Lord, sa amin sa araw na ito. We need your miracle, O God. At sa susunod na linggo ay magpapatuo kami, mga Panginoon. Magpapatutuo kami na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng himala. Kaya Lord God, salamat po. At salamat din sa isang magandang linggo na pinagkaloob mo. At salamat sa paggabay mo rin sa akin sa pagpahayag ng salita. All of this we ask in the mighty name of Jesus Christ with the Holy Spirit. Amen and amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibaba ang ating mga daladalahan. And we thank the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One. to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan ng Diyos na buhay. Amen. Announcement, sister? Upo muna tayo sa konting announcement. Ah,
Maraming salamat po, Brother Ray, sa napakagandang mensahe para sa amin ngayon. Sandali lang po, may konting announcement lang po tayo. Sa Friday po, next Friday ay ang atin ng Christmas celebration. Kaya lahat po ay inaanyayahan at yung mga prayer partners po natin na hindi sila nakaka-attend, kung maaari po sana ay abutin natin din sila, paalalahanan na imbitahin natin sila para magsama-sama tayo ngayong Pasko dahil ito ang second family natin dito sa Qatar. At ganoon din po sa ating, sandali lang po, para din na natin ulitin meron din po tayong exchange gift worth of 20 reals and above. Kung generous kayo, pwede kayong magbigay ng more than 20. Tapos po, kung sino rin po ang generous na pinagpala ng Panginoon na gustong magbigay ng another gift para paraffle, para marami tayong matanggap ng mga regalo. At isa pa po, tayo po ay magsuot ng something na bulaklakin para meron tayong team. At ang nag-donate po ng bulaklak para for today ay si Sister Sherry Antan, Sister Sherry, at si Sister Melinda Alforte. At yun lamang po. Maraming salamat. Pasko sa anak ni El Shaddai, wala ni sino mang makapapantay, tulad ng bituin nagniningning, ang nais ay iparating, ang pagsilang ng Emmanuel natin. Wala ka mang regalong Siglig naman ang pagpapala, ang saya ng kapasuhan. Kakyon! Mararanasan, answer prayer mo mga ay makakamtan. Ang lahat magsaya pagkat nandito na, ang sagot na Jesus ang mahin sa tiyan. Sa pagsapit ng Pasko ito, may regalo kang matatamo. Ang lahat magsaya pagkat nandito na, ang sanggol na Jesus ang mahin sa tiyan. Ipagdiwang na ang kaarawan niya, maligayang Pasko, may pagpapala para sa inyo. Pasko sa anak ni El Shaddai, wala ni sino mang makapapantay, tulad ng bituin nagniningning, ang nais ay iparating, ang pagsilang ng Emmanuel natin. Wala ka mang regalong matanggap, siglig naman ang pagpapala, ang saya ng kapaskuhan. Kakyon! Mararanasan, answer prayer mo mga ay makakamtan. Ang lahat magsaya pagkat nandito na, ang sagot na Jesus ang mahin sa tiyan. Sa pagsapit ng Pasko ito, may regalo kang matatamo. Ang lahat magsaya pagkat nandito na, ang sanggol na Jesus ang mahin sa tiyan. Ipagdiwang na ang kaarawan na, maligayang Pasko, may pagpapala para sa inyo. Ang lahat magsaya pagkat nandito na, ang sanggol na Jesus ang mahin sa tiyan. Sa pagsapit ng Pasko ito, may regalo
ho, 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 ho.